Okay, magandang araw po sa ating lahat at heto, nakabalik na po tayo sa ating studio kasi po nanganak na po yung aking misis, no, yung aking wife. So, alam mo naman, no, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, no, na normal yung delivery, my baby is healthy, and my wife is healthy. At ngayong umaga ay makalabas na sila sa hospital, no? Wala puyat tayo, wala tayong tulog, pero heto, nagva-vlog pa rin tayo, nag-a-update pa rin ako dito sa studio natin. Balik na tayo sa studio ha, hindi na cellphone. Ayan, yung aking mata namamaga pa kasi wala pa akong tulog, okay? Pero ngayon, i-update ko kayo, no? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po dito sa Malacanang, no? Regarding dito nila kay Auntie Claire Castro, no, na dapat na maglabas ng medical bulletin itong si BBM o ang kanyang medical certificate, no, na malaman ng taong bayan na kung ano talaga ang tunay na kalagayan nito ni BBM. Pero hanggang ngayon wala pa. Okay, mamaya pag-usapan natin yan, no? Meron po tayong ipapakitang video na mag-e-explain dito, okay? At pangalawa nating pag-uusapan, heto na po, nagsalita na itong si Congressman Liviste, no? Patungkol po dito sa mga paninira laban sa kanya na alam naman natin na itong paninira, no, ay nagsisilbi itong gusto siyang patatahimikin, pero nakakatuwa po at para bang na-appreciate natin ang pagiging matapang nitong si Congressman Liviste. Okay? Mamaya pakinggan natin ang kanyang official statement, official speech patungkol po dito. Okay? At heto pa, pag-usapan rin natin, grabe guys, ito sa totoo lang, no? Nakakalungkot po itong balita na ito, pero wala po tayong magagawa kasi po talagang ibabalita natin ito na ang ekonomiya ng Pilipinas ay biglang bumagsak. Okay? Nakakalungkot po ito pero kailangan nating ibalita. Bakit ba ito bumagsak? Ang tanong. Okay? Dahil sa ginawa dito ni Tariela. Alam naman natin itong ginawa ni Tariela, di ba? Pinaglaruan niya at binuli niya, ginawa niyang caricature ang mukha ng presidente o prime minister ng China. At sinigundahan ito ng mga pasaway na mga senador dito nila, itong Senate President Soto at itong si Hontiveros, Kiko Pangilinan, ko ano-anong mga reaction nila na mas lalong lumala po ang issue kaya bumagsak po ang ekonomiya ng Pilipinas. At yan po ang pakikinggan natin mamaya sa mga experts na nag-a-advise, na nag-a-analyze dito sa issue na ito. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, no? Help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan ha. Marami po ang makaalam na ganito na po ang nangyayari sa ating bansa. Okay? Mag-like and share na po kayo. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, if this is your first time na nanood dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Pindutin nyo lang ang subscribe button at kayo po ay ma-notify at ma-update kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? So heto, unahin muna natin itong video na dapat na bang maglabas ng medical bulletin o medical certificate dahil po dito sa kalagayan nitong si BBM. Bakit ayaw nilang ilabas ito? Kasi ayaw ba nilang mapalitan ni VP Sara? Kasi po, nakasaad yan sa ating konstitusyon na kapag ang presidente ay malubha na ang sakit, ay dapat nang palitan ng Vice President. At walang iba yan, si VP Sara.
At takot sila dyan. Okay? So, kaya ba ayaw ninyong ipaalam sa taong bayan ang tunay na kalagayan ng and by the way, no? Karapatan po ng taong bayan na malaman yan. Kasi nakasaad yan sa ating konstitusyon na dapat ibalita nyo at ipakita nyo sa taong bayan ang tunay na sakit ni BBM. At ano ang dahilan dito? Bakit ayaw nilang ipakita? Di ba? Yan, dyan tayo Actually, dyan tayo nagtataka. Okay, eto yung video ha. Ipapaliwanag yan ngayon. Eto, play. Mas maganda siguro the president should issue a medical bulletin from the doctors niya to allay the anxiety of the public in terms of the spirit of transparency. Yes, para walang speculation as to bakit hindi siya nakaka-attend ng function. And by that, ma-accept ng tao rather than speculative tayo. Opo. But of course, that is the decision of the president. And we honor that kasi the president is protected by the Patient Autonomies Act as well as the Data Privacy Act. Pero para sa akin, no? Ano bang meron? Bakit hindi nila isabi yan sa taong bayan, di ba? Diverticulitis, no? Inamin po ng Pangulo na mayroon siyang iniindang ganitong klase ng sakit. Tanong ko lamang po, pag umabot na sa punto na nagkaroon ng diverticulitis, ano po ang dapat gawin ng isang pasyente or isang biktima po ng ganitong klase ng sakit? Yung tamang pagpapahinga, umaabot ba sa punto ng operasyon, kaya namang maabot ng gamot, Doc? Well, the president kasi inamin niya, but he's also entitled to the Data Privacy Act. So, inamin naman niya, and then also news na pumunta sa St. Luke's Hospital at sinabi meron siyang diverticulitis. So, may pinapakita mga videos si Undersecretary Claire. I think last night na napanood ko, and the president looks well though, parang pumayat lang siya. Well, ang iingatan lang po dito ay yung infection at kung meron pong CT scan na ginagawa, ang nagiging complication lang po ito kung nabubutas po yung diverticulosis or diverticula, tapos kumalat yung infection, that can cause a problem. And usually pagka may perforation, the doctors of the president will suggest kung antibiotics lang or operation. And that's for the president and the medical team to decide, no? Kasi may patient autonomy kasi ang Pangulo. So it's all up to the president to declare the complete medical bulletin. But kagabi, ang pagkakarinig ko at pagkakakita, the president seems well at the palace, dumapayat lang. And nagsasabaw-sabaw lang ang Pangulo. At yun ang na-advise sa kanya. So I don't know. Ganun lang ang limit ng ating nalalaman regarding dapat rin malaman kung anong klaseng sabaw yan. Di ba? Dapat nalalaman natin anong klaseng sabaw yan, ha? Baka nilagyan ng konting pulburon yung mga sabaw-sabaw na yan. President's condition. So, we wish him health. At sana walang complications na mangyari sa kanya. I'm sure the doctors sa St. Luke's ay mga magagaling. And pero in fairness pumayat siya. I think there's a multidisciplinary team of experts na tumitingin sa kanya. And we will defer to the president kung ano decision niya in terms of revealing kung ano yung ginagawa sa kanya. So, siguro hanggang doon lang tayo kasi yun lang ang information na meron tayo. Opo, para sa kalaman lang natin mga kababayan po, Doc, once na sumailalim ka sa, nabanggit nyo nga, pagka nagkaroon na ng butas yung bituka, sasailalim po sa operasyon, gaano ang itatagal naman yan na kailangan magpahinga ka, if ever po, Doc? Depende kasi ngayon may mga Itong in-interview ng SMNI doktor po ito laparoscopic procedure na kung open naman mas patagal.
So parang depende po kasi sa magnitude ng infection po eh. Kung antibiotics lang, Depende kung gaano kadaming polveron. Joke lang. kunyari walang butas, at ordinary, based do sa experience ko with the referral coming from gastroenterologists and surgery in our hospital, antibiotics lang observation, kaya naman mga 1 week. And then, kung meron naman humbutas, sinasurgery yun to drain. To drain po yung pus or kung ano man ho yung infection. In worst cases, sometimes, nagkakaroon ho sila ng procedure to divert, no? But sa pagkakakita natin ng presidente at siya'y na-confine this weekend at ngayon ay Friday, Ayan o, tingnan nyo, lumiit yung lieg niya. Di ba? Tapos, na-analyze ko rin yung kanyang mukha, parang parang ang nagdalanan lang yan is yung makeup. Kayo, ang kapal-kapal ng makeup ni BBM. Di ba? Kasi kung walang makeup yan, no? Sa Bisaya pa yan, galuspad. Baka nagluspad yan, nagpale ba? Pale. Okay? Yung nakikita mo kasi yung tao, no? Nag-iiba yung hitsura pag may sakit, no? Nag-iiba yung kulay. Ayan, tingnan nyo. Make-up lang ang baga dyan. Bang sobrang kapal ng make-up ng presidente para magmukha siyang healthy. Pero ang totoo niya, no? Tingnan nyo. Tingnan nyo. para malakas naman ng presidente. So, I don't know Kasi pinipilit na magmukhang malakas, di ba? if the president was operated on, but it looks like baka nag-antibiotic lang ang Pangulo sa aking pagkakaalam. At sinabi rin niya na dinalaw siya ng mga doktor niya. So, namamonitor naman siya. And if the president were operated, hindi naman siguro ang Pangulo makakatayo katulad nito. So I just wish the president is doing well. And I wish na wala sanang complications that would cause the deterioration ng kanyang condition. Opo, Doc. Dugtungan ko lang itong issue na ito patungkol nga sa kalusugan, no? Na estado ng kalusugan ng ating Pangulo, Doc. Dahil marami po talaga sa ating mga kababayan ang nag-aalala. At kahapon nga, during the press con ng Malacanang, may isang reporter nga nagtanong kung dapat ba... Sabi ng reporter, marami daw nag-alala sa kanyang kalagayan, no? Nag-alala yan. Naghintay ang matigok. Kung makita nyo doon sa comment section ng Facebook, grabe, na parang naghihintay na lang. Grabe. Ilabas o humihingi yung publiko ng medical bulletin na nabanggit nyo na rin na karapatan ng Pangulo na hindi niya ipahayag o kung ano yung meron doon o anong meron sa kanyang estado, no? Sa kanyang kalusugan. Pero sapat ho ba na batayan para po sa inyo ang pagsasalita mismo ng Pangulo kung ikukumpara mo kung ang kanyang doktor ang magsasabi o magbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kalusugan? Dalawang aspeto eh. Though the president ay Pangulo ng bansa, tao din siya. So may entitled siya to the Data Privacy Act. Pangalawa, may patient autonomy. He's responsible for the body niya. Though there are persons na transparent about illness. Let's say, I remembered President Donald Trump nung nagka-COVID, sinubaybayan siya at na-admit pa nga siya sa Walter Reed sa Virginia during the COVID time. So, meron iba't ibang klase ng mga leaders di ba? Si President Joe Biden, nung deteriorating yung kanyang health, sinasabi niya. And if I remember, Edward Ted Kennedy, nung nagkaroon siya ng brain cancer, and even Senator McClain, na nag-run for vice presidency, dinedeclare yon. So I don't know the level, no,
But ako, personally, kung tatanungin, mas Ako, no, sa totoo lang, no, ako talaga ay nagtataka. Kasi kung presidente ka ng Pilipinas, you have all the resources inside Malacanang. Meron kang nurse, meron kang doktor, at araw-araw yan, minomonitor ang kalusugan mo. Araw-araw ka chine-check up kapag ikaw ay presidente. Oh, totoo yan. No? Ganyan po si former President Duterte dati na araw-araw talaga chine-check. Pero itong presidente na ito, bakit hindi ito nabantayan ng mga doktor na lumala ang sakit ni BBM? Kasi kung titingnan ninyo, bigla na lang malala yung sakit, parang diverticulosis. Para bang, wala talagang nagmo-monitor? Wala talagang kasi ang doktor po, hindi yan maghihintay na magiging sakit yung tao. Okay? Ang doktor po, as much as possible, kapag ang virus o kung ano mang sakit yan, cancerous ba yan, bago yan lumitaw, yung sakit na yan, meron ka ng, ginagamot ka na, piniprevent ka na magkasakit ka. Pero bakit ito? So, ibig bang sabihin, nag-skip ito ng mga check-ups dyan sa Malacanang? Nag-skip si BBM, hindi siya nagpapa-check up dyan araw-araw? Kasi takot siguro, kasi nagpupulburon. Ganun ba? Pwede kasing mangyari yan eh. Wag mo lang akong check upin. Kasi ano yan sa presidente? Control niya yan, yung kalusugan niya. Pwede niyang sabihin, wag niya lang akong i-check up. Kasi nakapulburon ako ngayon. Di ba? Baka, kasi check up sila ng check up. Ganun. Mr. President, parang wala ka ng tulog. Parang ilang araw ka nang walang tulog. Bakit kaya? Kulang sa follow-up? Hindi, nagtatanong lang tayo O kaya ba? So, bigla na lang nagtaka yung mga doktor, bakit hindi natin ito na agapan kaagad? So baka merong anomalyang ginagawa sa sarili dyan na biglang lumala, di ba? Ayaw mo kasing makinig ni Manang Aimee mo eh. Yan ang sabi ko sa'yo. maganda siguro the President should issue a medical bulletin from the doctors niya to allay the anxiety of the public in terms of the spirit of transparency. Yes, po. Para walang speculation as to bakit hindi siya nakaka-attend ng function. And by that, ma-accept ng tao rather than speculative tayo. Opo. But of course, that is the decision of the President. And we honor that kasi the President is protected by the Patient Autonomies Act as well as the Data Privacy Act. Opo. At tama rin po ba ang sinasabi ng palasyo? Kasi batay sa ating batas, di ba, pag life-threatening na o medyo severe na yung kalusugan nga, estado ng kalusugan ng Pangulo, doon pa sila maglalabas ng medical bulletin. Sa ngayon kasi, hindi naman ganoon ka-severe dahil nakikita at naririnig pa mismo ang Pangulo, personally, ang nagsasabi na okay siya. I don't know whether mild or moderate. Dapat sinasabi yun ng Pangulo, hindi lang kung severe ang patient kasi in terms of anticipation. If I remember right, during the martial law days, si President Marcos Sr., meron na pala siyang kidney failure dahil sa lupus, and nalaman na lang natin na siya pala nagda-dialysis for a long time. And that kind of situation should also be considered so that yung tao hindi na lang nagugulat. Para sa ganon, yung paghahanda in terms of succession natutupad at hindi mga ibang mga tao ang nagmamanage. Yun ang isa doon. But that's different from now kasi ngayon kasi may Data Privacy Act .
And I think the president should be entitled to that. Pero ako personally, it's the president who should decide on this, whether to declare it together with his team of medical doctors. And we should respect that. Opo. Siguro, Doc, mensahe at paalala po ninyo dahil sa ating mga kababayan, dahil yung mga kumakalat ngayon na mga dokumento mula daw doon sa St. Luke's patungkol nga dito sa kalusugan at sinabi naman, itinanggi naman yan ng Malacanang at mismo ng St. Luke's yung mga dokumento para na rin sa kalang kaalaman na paano ba nila dapat tinitingnan ang isang dokumento. Usually ba ganun, ganun bang hitsura ng dokumento o medical document mula sa St. Luke's kapag sila ay nagsasabi tungkol doon sa estado ng kalusugan ng isang pasyente? Well, dinanay ng St. Luke's na yung mga circulating documents are fake and falsified. And I think sinabi na yon ng St. Luke's and we should respect that. Sa panahon ngayon, marami ring artificial intelligence. Hindi rin naman natin masabi whether those are authentic documents, diba? So at St. Luke's naman is a reputable institution. So I think we should honor it and then respect that at the moment. Huwag tayo magpakalat at sinabi ng St. Luke's na huwag ikalat. So let us be responsible so that hindi tayo mag-swirl Yes. ng mga fake documents at this time and age. And I think the president is mature enough to understand this. At kung siya naman Basta ako sa akin, no, dapat talaga malaman ng taong bayan ang katotohanan. Kasi hanggang ngayon hindi po satisfied ang taong bayan sa ginagawa ng Malacanang na hindi nila ipaalam, di ba? Punta tayo dito sa next natin, no? Dito kay Congressman Liviste na hanggang ngayon ay talagang lumalaban siya, no? Si Congressman Liviste tungkol sa paninira laban sa kanya. Kaya naglalabas siya ng video dito. Okay? So, Kong Liviste, no? Mahal ka ng taong bayan, patuloy ka sa iyong mga ginagawa sa pagbubulgar, pagbubuking ng mga kawatan sa gobyerno. Ito po, pakinggan natin at suportahan natin itong si Congressman Liviste sa kanyang paglaban dito sa paninira laban sa kanya. Ito, panoorin natin. Maraming maling impormasyon ang kumakalat ngayon at nais ko itong linawin. Wala akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, kaya wala akong ghost projects. Ang mga kontratang nakuha ng mga kumpanya ko ay mga permits para sa private investments gamit ang sarili kong puhunan sa sarili kong lupa. Hindi totoo na may 24B na Sinabi niya dito meron siyang pera. So, walang ibig niyang sabihin, bakit naman hindi siya kurakot na pagka-government official, pagka-congressman? Kasi may pera siya di ba? ang Solar Philippines. Ang sulat tungkol dito ay ipinadala sa SPNEC, ang kumpanyang ibinenta ko sa Meralco. Wala ring probisyon ang nagsasaad ng 24B na multa sa SPNEC at wala rin itong nakuhang pondo mula sa gobyerno. Wala rin akong binentang prangkisa. Ang kumpanyang naibenta ko sa Meralco ay wala nang prangkisa at ang kumpanyang may prangkisa ay hindi ko naman ibinenta. Kaya ako nagsampa ng libel case kay Claire Castro dahil sa pagpapakalat niya ng fake news. Tama na sinampahan mo ng libel itong si Attack Dog Castro. Kasi, maanghang yung bibig niyan Hindi rin totoo na 2% lang ang na-deliver ko sa mga proyekto. Si PBBM mismo ang nag-groundbreaking sa aking 3,000... Imagine that one. Si BBM yung nag-groundbreaking, tapos siniraan ni Castro. Di ba? Nakakatawa. 500 megawatt project, ang pinakamalaking renewable energy project sa Pilipinas at pinakamalaking foreign investment sa bansa noong 2025. Ang mga proyektong ito ay may malaking ambag sa supply ng kuryente sa Pilipinas. Imagine that one, no? How many solar panels ang ininvest nila dyan? Ang kakulangan ng supply ng kuryente ay dahil sa hirap sa pagkuha ng permits at ang di umano'y panggigipit sa mga... Tapos yung ginawa niya dyan, no? Kasi sa kanya yan i-credit grab na naman ba yan ni BBM?
Di ba? Nagtatanong lang tayo ha, kasi mahilig naman si BBM ang credit grab eh. Mga negosyante. Bukas at handa ako para sa mga mas malalim na diskusyon tungkol sa mga problema ng power industry ng Pilipinas. Malinaw na ang mga isyong ito ay Sa totoo lang, nakikita ko dito sa batang ito, no, si Congressman Liviste. He is so transparent to the point na yung mga kalaban niya, hinamon niya na if you think na corrupt ako, sige, imbestigahan nyo ako, mag-research kayo. Basta wag lang kayo maggawa-gawa ng fake na mga ebidensya. Okay? Hinamon niya. Kasi he is confident na wala siyang bahid na korupsyon. Di ba? paglilihis sa mga tunay na issue. Alam din nating malaki ang Talagang paglilihis yan sa tunay na issue kasi nililihis nila kasi binubuking niya. No? Ibinulgar niya yung mga korap dyan sa Kongreso. So, ano siya? Siniraan rin siya. Kasi ang nakita ko dito sa batang ito, hindi siya takot na ibubulgar niya kasi alam niyang malinis siya eh. Pero yung iba dyan na mga congressman, tahimik. Kasi alam rin nila na may ginagawa silang anomalya. Okay, tahimik diyan halos lahat. Eto, tunay na nagtatrabaho, tunay na nagsiservisyo, di lakas ang loob na magbubulgar. budget ng mga kalaban para magbayad ng media at trolls. Pero hindi tayo matitinag sa ating mga ipinaglalaban. Tama yan. 100% pabor ako sa transparency at sa pagsasapubliko ng mga assets at campaign donors ng bawat kongresista para matiyak na walang nagpapayaman sa kanilang posisyon. Grabe. Sa totoo lang, hangang-hanga talaga ako dito kay Congressman Liviste. Sana lahat ng mga congressman ay kagaya niya. Yun lang ang sa aking Pero, hirap. Sila yung nagpapahirap sa bayan, itong mga politicians na ito. O heto, panoorin po natin dahil dito sa mga politicians na ito, bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasi itong si Soto at itong si Hontiveros, Pangilinan, sinigundahan po itong si pasaway na si Tariela. Ang pagkakamali ni Tariela, sinigundahan pa nila. Hindi nila alam na malaki po ang ambag sa ekonomiya ang bansang China sa atin. Dahil sa kanilang pamumulitika, dahil sa kanilang pa-epal moves, ayan tuloy, nagsasuffer ang Pilipinas. Mainly ang ating economy bumagsak. Kaya kayo, taong bayan, yan si Hontiveros, Pangilinan, at yan si Soto. Huwag nyo nang iboto yan. Ito, panoorin natin. Maging friendly tayo sa China kasi yan ang pinakamaraming turista na dumadating dito dati. Ang laki na ng binagsak. Kaya nga, bagsak si Frasco. Ewan ko ba? Di ba? Bagsak si Frasco. Kasi itong si Frasco, parang, parang nabiktima rin itong si Frasco dahil nung si BBM na ang naging presidente natin, wala nang maayos na relasyon ang Pilipinas sa China. Polisiya ng Pilipinas, tapos ang ingay-ingay pa ng mga senador, ng yung Coast Maingay ka, Hontiveros, maingay ka, Soto, maingay ka, Pangilinan. Guard. Ano ba namang klaseng diplomasya meron tayo? Nakakahiya. Napakalaki na ng nanakaw sa kaban ng bayan. Napakalaki na ng nawalang potensyal sa Pilipinas. At napakalaki na ng utang ng Pilipinas na ang magbabayad ay ang kabataan. So, yan ang kaya kailangan humingi na tayo ng accountability at saka umalma na tayo dahil ang ekonomiya natin ay sumasama na ng sumasama. Di ba? So, nakakahiya kayong mga senador kayo. Pati yan si Tariela Graph mula mismo sa Philippine Statistics Authority. Maaari ba nating may pakita? Ayan po ma'am.
Yung pinaka nasa leftmost is ano yan 2018 to 2019 na first quarter at biglang bumagsak tayo which is Oh, tingnan nyo yan. Oh. Paano bumagsak yan? Oh? Tingnan nyo. Tingnan nyo yung graph. Oh. Kawawang Pilipinas. sa panahon niya ng pandemya. Nagpalit na po ng administrasyon, parang dito na nag-umpisa na pababa na yung trend po. No? At ang Grabe. pinaka-latest nga is yung nasa pinakakanan. Nasa 3 ang paglago ng ating Oh, economy. tingnan nyo yung ano ha. Kasi I think pandemic yung 16. Yung yung dito sa dulo, yung 3.0. Ayan oh. Sobrang bagsak ang ekonomiya natin. Sa last quarter. Kumbaga ang average po for last year ayon dito sa PSA is nasa 4.4%. Tingin nyo po itong ganitong klase ng graph po ma'am, ganito din yung performance ng iba pang mga syudad. Hindi magandang pangitain itong nakikita natin dun sa chart, no? Kasi pabagsak nga yung trend. At parang ako ay nanghihinayan talaga kasi nakikita mo naman ang potential natin. Kaya nating umakyat ng 7% or more, no? Oh, tingnan nyo yung graph na tumaas. Yung tumaas, oh, panahon yan ni former President Duterte. Yung pinakataas. Tingnan nyo yung kabongbong na nasa pinakagilid. Bumagsak. Ating ekonomiya. Kasi bata ang population natin, masipag naman yung mga tao. Kaya lang, walang trabaho. Kasi nga, unang-una, yung Kayo mga dilawan, kayo mga loyalista, mga supporters ni BBM, sige pa, BBM pa kayo. Ayan, BBM pa kayo. Anong nangyari? Bagsak tayo. Di ba? dapat na mapunta sa infrastructure, naging ghost project. So, anong trabaho binibigay nun? Wala. Yung investments naman, bumagsak, di ba? So, in fact, yung fourth quarter, bumaba na siya ng 7.2% in gross domestic capital formation, which is equivalent to fixed investments. No, this is one of the worst investment numbers I've seen in a long time. So, wala ring trabaho dahil dyan. So, ang nakikita ko dito, parang talagang outlier tayo sa Asia, no, na yung ibang countries, umaakyat ang ekonomiya nila, tayo bumababa. So, swerte na lang talaga na meron tayong OFWs na nagpapadala ng pera dito sa Pilipinas kasi sila na lang yung nagdadala ng growth eh. Kaya makikita mo medyo okay pa yung services. Tapos at saka medyo nagulat din ako kasi mataas ang exports, no. Maaari siguro dahil mura ang piso, so nagkakaroon ng incentive yung iba na bumili dito kasi mas mura ang produkto natin compared sa ibang bansa. So hindi magandang pangitain to kasi nakikita ko next year, or actually this year, 2026 na pala, mas lalala ang sitwasyon kasi kung walang investments, tapos bagsak din ang government spending, paano? Tapos dadami yung maghahanap ng trabaho dahil marami rin graduate ng around the third quarter, the second quarter of this year, no? May mga graduates na naman tayo, maghahanap ng trabaho. Kung walang investments, walang expansion ang mga companies, babagsak na naman yan ang ekonomiya kasi yung consumer spending mo ma-affect. Opo. Dito po sa datos mula mismo sa Philippine Statistics Authority, ang industriya po natin, sinasabi dito, industry declines in fourth quarter ng 2025. Basahin ko lang, industry sector declined year-on-year by 0.9% in the fourth quarter of 2025, bringing the full year growth to 1.5%. Construction, which contracted 7.1%, was the main contributor to the industry's decline,
Kumbaga, ito ba yung ma'am, ano bang basa nyo rito? Dahil ba Yun nga yung- nagtipid ba tayo? Oo. Yun nga yung sinasabi ko, di ba, na walang construction eh. Sabi nila, may flood control, may ganyan, whatever. Wala, hindi napunta sa projects kasi binulsa. Kaya yung construction mo, bumagsak by 42%. That's a lot. Okay? 42% ang binagsak. So hindi na pupunta sa projects talaga yung pera, kundi maaari din kasi sabi ng secretary, no, sabi niya nagbawas daw ng spending ang government. Sa tingin ko, napilitan silang magbawas, pero yung totoong mga proyekto na dapat ginawa, hindi ginawa. Kaya ganyan, bumagsak talaga yung construction. Opo, tsaka balita ko nga din po ma'am na parang binabaan din nila yung kanilang projection po. Dahil nga dito sa naging output natin sa nakalipas na for the next years natin na target po. Yung target pala yung binaba natin. So, kumbaga parang doon pa lang sinadya nila yon para at least kung ano man yung magiging resulta, baka makalimutan ng mga tao na ito yung ating kung ma-meet ba nila, pero mababa yung target. Yung target, oo. Yun nga yung sinasabi ko, ang potential natin 7 to 8%. Kaya pa nga mag 10% yan kung talagang napupunta sa mahusay ang pera, no? Kasi may pera naman, hindi lang nagagastos ng mahusay. So, ibababa nila yung target sa 4%. Meaning to say, ang ibig niyang sabihin ay maraming pera ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Trilyon-trilyon. Pero ang tanong, nagastos ba ng tama? 'Di ba? Kasi kung nagastos lang yan ng tama, no? If nagasta lang yan ng tama, marami na sanang natutulungan. Sa talagang tataas at tataas yung ekonomiya natin. Pero maraming nagnakaw eh. Nilustay, ninakaw ang pera. Anong ibig sabihin? Sila lang ang yumayaman. Pero tayong Pilipino, bagsak ng bagsak. Mamimit. Baka hindi pa mamit yan eh. Baka mag 2% lang yung ekonomiya natin. At the rate it's going right now, mahihirapan tayo mag 4% kasi nag 3% na nga yung fourth quarter. Alam mo, ang fourth quarter, normally, mataas yan kasi may holiday spending, mas maraming remittances na pumapasok kasi nagpapadala ng remittances ng pera, yung mga OFWs para sa mga paghanda ng mga relatives. Grabe. So, normally talaga mas mataas ang fourth quarter. Nag 3% lang eh. So, ano pang may expect natin ngayong first quarter of 2026? And it's still coming from a high base kasi if you look at the first quarter of last year, medyo mataas pa yung growth niya. So, hindi ako talaga, I'm not optimistic at this point given the investment and infrastructure condition of the country. Opo. Ma'am, balikan ko lang yung graph natin, yung pinakaunang graph natin na ipinakita, ma'am. Kasi yung pre-pandemic, pwede ba nating maipakita mo na yan? Bago yung pagbagsak, ma'am, kasi yan yung pandemya na, ma'am eh. Pero bago yung pandemic, nabanggit mo nga sa previous natin na mga interviews na napagkaitan tayo, no? Sayang yung nung panahon ng pandemic, no? Maganda na yung performance ng Pilipinas. Parang bumalik dapat nga na tayo nasa level na tayo ng sumipa na tayo, pero parang bumabalik tayo before pa ba ng kasi kung tutuusin nyo, yung panahon ni Tatay Digong, yan, pataas ng pataas. What do I mean? Para malaman ninyo ha. Ayan. Ito yung tinutukoy ko. Wait muna. Ito yung pandemic. Ayan. Iyan yung pandemic. Okay? Yang graph na yan, pandemic yan. Lakihan ko lang ha. Yan. Pandemic yan. Talagang bagsak Kung titingnan nyo, tumaas. 12. Yan Tumaas. Nang bumalik na si Tatay Digong.
Ayan, tapos maganda na, tuloy-tuloy na. Oh. Pagdating ngayon, ayan, yung 4.3, panahon na yan ni BBM. Bumagsak na. Hanggang bumagsak na, bumagsak. Ayan, wala na. Bagsak na. Yan, yung last na yan. 3. Okay? So, yun po. Ay, nako. Yan ang dahil diyan sa wala akong ibang pagbibintangan yan kundi yung flood control anomaly. Sino ang nag-a-approve sa flood control ng mga proyekto na yan noong 2025? Walang iba kundi ang presidente ng Pilipinas na si BBM kasi hindi niya binito. Sa sinong pagbibintangan? Yan ang hindi ko maintindihan ng mga loyalista at mga dilawan. Bakit kumakain pa rin sila sa tae ni BBM? Di ba? Nakakalungkot. So, ayan mga kaibigan, balik na po tayo sa studio sa Donmar TV, no? So, mag-comment kayo, mag-react po kayo, ibigay nyo po, isulat nyo ang inyong opinion dyan sa comment section at babasahin natin yan. Kasi marami pong mga kababayan natin na nanonood dito sa Donmar TV na ang galing-galing mag-comment, no? Sobra pong mga matatalino, no? So, binabasa ko yan, no? Nakakuha ko ng mga ideas dyan. At tulungan niyo po ako na i-like at saka i-share itong video na ito para marami rin ang makaalam na aabot ito sa malawak na audience at makaparticipate rin sila sa ating mga talakayan. Okay? So, sa mga bago pa lang dito, subscribe na kayo. No? Libre ang mag-subscribe. Walang bayad yan sa YouTube. So, subscribe na. Pindutin nyo lang ang subscribe button at kayo na po ay updated sa ating mga trending na mga balita dito sa Donmar TV. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. No? Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.